Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, ipinasupina ng Philippine National Police ang dati nitong hepe at ngayon senador na si Ronald Bato de la Rosa. Kaugnay yan sa investigasyon ng CIDG kaugnay sa mga umano'y extrajudicial killings sa Davao Region. Ang investigasyon nag-ugat sa mga isiniwalat sa pagdinig ng House Quad Committee at mga interview ni retired police officer Arturo Las Cañas. Personal na pinahaharap si De La Rosa sa tanggapan ng CIDG sa Camp Crame sa Huwebes, May 14. Kanina isinilbi na ang sabpina sa tanggapan ni De La Rosa sa Senado pero hindi raw ito pinirmahan ng tumanggap. Ayon kay CIDG Chief Investigator Police Captain Larry Ray, itinuturing na nilang received ang sabpina. Sa part namin, it is din received. Tingnan natin kung anong nangyari. Isinilbi na rin daw ito sa bahay ni De La Rosa sa Davao City. Batay po sa supina, pinapagawa rin siya ng sinumpaang salaysay at pinagsusumite ng mga dokumento o impormasyong may kinalaman sa investigasyon. Kung hindi raw tutugon ng senador ay posible siyang ipakontempt. Wala pang reaksyon si Senador De La Rosa kaugnay sa sabpina. Huli kam sa Antipolo Rizal ang pagnanakaw sa isang Tapsilogan. Aabot sa 5,000 pisong halaga ng cellphone ng empleyado ang natangay ng suspect na naaresto dahil sa iba pang insidente ng pagnanakaw. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa isang Tapsilugan sa Barangay San Roque, Antipolo City noong Martes, kita ang isang lalaking pumasok sa kainan at sumilip-silip. Hindi siya napansin ng babaeng staff na nagsi-cellphone. Kumuha ng baso at tubig ang lalaki at uminom. Ilang saglit pa, binuksan niya ang maliit na gate at pumasok sa counter ng kainan. Sa CCTV sa loob ng kusina, pumasok ang lalaki at mabilisang dinampot ang isang cellphone. Nagtago pa siya sa gilid ng pader nang pumasok ang lalaking naka-green na t-shirt na staff sa kainan. Maya-maya, tinanong ng lalaki ang kasama niyang staff tungkol sa kanyang cellphone. Ilang saglit pa, lumabas na ang nagnakaw na lalaki na may hawak ng kahoy. Tumambay pa sa harap ng counter habang aligaga ang dalawang staff sa paghahanap sa nawawalang cellphone. Ayon sa may-ari ng kainan, nag-assist pa ang lalaking staff sa suspect para makalabas ng kainan dahil nagsumbong daw ito na may nag-aabang sa kanya sa labas kaya siya may dalang kahoy. Naniwala naman daw ang mga staff sa suspect at inakala pa na siya'y customer. Hindi siya totally naramdaman, narinig, na napansin na may tao din sa loob ng tindahan. Buti raw nakamonitor sa CCTV ang may-ari ng kainan, kaya nakitang hindi mapakali ang mga staff sa paghahanap ng cellphone. Doon ko nakita na kinuha nung suspect yung phone doon sa loob ng kitchen. Nakapasok siya. Kaso nga lang, dahil medyo nagkaagulo sila nang tumatawag ako ng time na yon, hindi nasasagot nung store yung tawag ko. And nakaalis na si suspect nung nasagot nila. Pero few minutes pa lang. Kaya nung time na yon, nung sinabi ko na yun yung kumuha, kinabol pa nila, kaso nga lang, hindi na talaga nakita. Nag-report sa barangay at pulisya ang establishmento kasunod ng pagnanakaw. Na-i-blatter dito sa barangay San Roque. Itong ating suspect ay napag-alaman na isang notorious at aktibo talaga na gumagalaw na sa masamang loob, pagnanakaw. Ang suspect naaresto nitong Sabado dahil naman sa pagnanakaw ng motorsiklo. Pero hindi na na-recover ang ninakaw na cellphone na tinatayang nagkakahalaga ng 5,000 pesos. Aminado ang suspect sa pagnanakaw sa kainan. Dahil lang na pangailangan nila po. Sensya na po ulit kayo sa mga nagawa ko. Sa custodial facility ng Antipolo Police nakadetain ng suspect na nahaharap sa reklamong theft at reklamong paglabag sa New Anti-Kidnapping Act of 2016. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News.
Inaasahang hihina pa ang bagyong Kaloy sa mga susunod na oras ayon po yan sa Pag-asa. Sa pinakahuling forecast track, posibleng maging low pressure area na lamang ang nasabing bagyo mamayang hapon. Dahil daw ito sa pag-iral ng high pressure area sa hilaga ng bagyo at ng nagbabagong steering flow. Huling namataan ang Tropical Depression Kaloy, mahigit 400 kilometro silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas na hangin na aabot sa 45 kilometers per hour. Walang direktang epekto sa bansa ang bagyo. Mainit na easterlies po ang pangunahing weather system na nagdadala ngayon ng mainit at maalinsangang panahon sa maraming bahagi ng bansa. Bagaman may tsansa pa rin po ng mga ulan sa ilang lugar. Naispatan sa Bulkang Kanlaon ang banaag o crater glow. Ayon sa PHIVOLCS, ang banaag ay resulta ng tinatawag na superheated volcanic gas activity ng bulkan. Ilang beses nang nakakapagtala nito ang Bulkan Kanlaon mula noong 2024 pero nitong weekend lang nakita ng naked eye o walang gamit na instrumento. Posible ring indikasyon ng magmatic eruption ng banaag ayon sa PHIVOLCS. Kaya manatiling alerto ang mga kapuso nating malapit sa Bulkang Kanlaon na nasa Alert Level 2. Sa nakalipas na 24 oras, may naitala ring 7 volcanic earthquakes ang bulkan at nagbuga ng mahigit 1,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Ito ang GMA Regional TV News. Nauwi sa trahedya ang pagdalo sana sa family outing ng magkakaanak sa Socorro Oriental, Mindoro. Sa investigasyon ng pulisya, tinataka kahapon ng pampasaherong jeep ang pababang bahagi ng kalsada sa Barangay Fortuna nang mawalan ng preno ang jeep at bumangga sa puno. Patay ang 4 na pasahero kabilang ang isang menor de edad. Agad namang dinala sa ospital ang 14 na sugatan. Sinusubukan pang makuhana ng pahayag ang mga kaanak at sangkot sa aksidente. Patuloy ang investigasyon. Sinibak sa pwesto ang isang pulis malolos matapos mag-viral ang pananakit niya sa isang babae sa isang bahay sa Bulacan. Noong March 12, nangyari po ang insidente ayon sa malolos pulis. Kita sa CCTV ang magkausap ang dalawa nang sampalin ng babae ang pulis. Gumante ng suntok ang pulis at ilang beses pang sinaktan ang babae hanggang natumba ang babae sa sahig. Kasunod niyan ay sinara ng pulis ang pinto, umupo at nag-cellphone. Kalaunay nakabangon ang babae at muli siyang pambuno. Binawi na ng malolos pulis ang mga armas at ID ng nasabing pulis. Nahaharap siya sa mga reklamong administratibo at kriminal. Ayon sa Philippine National Police, pananagutin ang sinumang pulis sa mga ganitong klase ng insidente. Sinusubukan pangkunan ng pahayag ang sinibak na pulis, pati ang babaeng nasa video, pero hindi pa raw siya handang magbigay ng pahayag. Tila namamasyal ang lalaki at babaeng yan sa bahagi ng Barangay Alihi sa Bacolod City. Maya-maya, tumawid ng kalsada ang babae. Dumiretso naman ang lalaki sa mga tangke ng LPG na nakadisplay sa isang establishmento. Puwersahan niyang sinira ang padlock at mabilis na tinangay ang 2 LPG tank. Agad humingi ng tulong sa mga residente ang mga empleyado ng tindahan at kalaunay nahuli ang mga suspect. Ayon sa pulisya, inamin ng magkasintahan na nagpanggap silang nagsa-sightseeing para maisagawa ang krimen. Hindi na nagsampa ng reklamo ang may-ari ng tindahan matapos mabawi ang mga tangke ng LPG mula sa mga suspect. Sumiklab ang sunog sa isang junk shop sa Barangay Gulod sa Quezon City kagabi. Isa po sa mga tinitingnang sanhi ng apoy ang nakasaksak na bentilador. Balitang hatid ni James Agustin. Ganito ang laking apoy ang sumiklab sa isang junk shop sa Barangay Gulod, Novaliches, Quezon City pasado hating gabi kanina. May punto pang pumutok ang ilang kawad ng kuryente. Itinaas ng Bureau of Fire Protection sa unang alarma ang sunog. Nasa 15 fire truck ang rumisponde sa lugar. Nang tuluyang mapula ang sunog matapos ang halos 30 minuto, tumambad ang pinsala. Tupok na tupok ang barak sa mga empleyado. Ligtas naman nakalabas ang 8 stay-in na empleyado sa kasagsagan ng sunog. Kabilang na si Riga na nagising na lang daw ng magkasunog. Nagsisigawan na po kasi yung mga tao eh. Pag labas po namin dito, nagsiksikan po kami. Pagtingin po namin, lakas na po ng apoy. Sa may kahoy. Hindi na po kaya eh. Sinalabuhan po ng yung kasama namin matanda. Hindi po kinaya.
sa sobrang lakas. Si Joaquin walang naisalbang gamit, maging ang bahagi ng kanyang sahod na abo. Biglang ang lakas ng apoy eh. Bigla siyang dito sa gilid nagsimula pagising ko. Bigla talagang lakas. Wala tayong magagawa kasi disgrasya eh. Ayon sa Quezon City Fire District, isa sa mga tinitingnan nilang sanhi ng apoy ang nakasaksak na electric fan sa barracks. Walang nasugatan sa sunog. Inaalam pa ng mga otoridad ang kabuang halaga ng pinsala. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Halos 30 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng danger level na heat index ngayong Lunes. Ayon sa Pag-asa, posibleng pumalo sa 44 degrees Celsius ang heat index sa Dagupan, Pangasinan, Apari, Cagayan, Casiguran, Aurora, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyao, Palawan at sa Dumangas, Iloilo. 43 degrees Celsius naman sa Lawag at Batak sa Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Tugigaraw, Cagayan, Etiaga, Isabela, Baler, Aurora, Iba, Zambales, Puerto Princesa at Aborlan sa Palawan, Dait, Camarines Norte, Masbate City, Rojas, Capiz at sa Borongan, Eastern Samar. Danger level din ang 42 degrees Celsius sa Pasay City, Sinait, Ilocos Sur, Muñoz, Nueva Ecija, San Ildefonso, Bulacan, Cavite City, Infanta at Mulanay sa Quezon Province, Pili, Camarines Sur at sa Iloilo City. Extreme caution level na 41 degrees Celsius ang posible namang heat index dito sa Quezon City at sa mahigit 20 iba pang lugar sa bansa. 40 degrees Celsius naman sa Romblon, Panglao, Bohol, Tacloban, Leyte, Giwan, Eastern Samar, Dipolog, Zamboanga del Norte at sa General Santos City. Sa nakalipas na 24 oras, bumaba ang tubig sa Angat, Ipo, Binga, San Roque at Pantabangan Reservoirs. Base sa monitoring ng Pag-asa, tumaas naman ang tubig sa Ambuklao at Caliraya habang wala namang pinagbago ang water level sa Lamesa at Magat Reservoirs. Naglabas ng video si Senadora Amy Marcos tungkol sa banta umano ng Office of the Ombudsman sa mga kongresistang hindi papabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Inalmahan yan ng Malacanang. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Ngayon na ang debate at posibleng botohan sa Kamara kung mai-impeach o hindi si Vice President Sara Duterte. Ang kanyang defense team magmo-monitor sa mangyayari sa plenaryo. Ang Partido Demokratikong Pilipino o PDP laban na suportado ang pagtakbo ng bise sa 2028 presidential elections kahit hindi nila kapartido, nagbabala sa mga kongresistang boboto ng yes sa impeachment. Iba-blacklist daw nila ang mga ito, hindi papayagang tumawid sa kanilang partido, walang maaasahang political refuge o pagkakanlong sa kanila. Kung kakailanganin, magpapatakbo o susuporta sila ng makakalabang kandidato sa distrito ng kongresistang boboto ng yes. Sabi ng PDP laban, hindi yan banta kundi political accountability. Ang kapatid ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte ang pangulo ngayon ng PDP laban. May 3 Duterte sa Kamara, sina Davao City Representatives Paulo Pulong Duterte, Omar Vincent Sangcola Duterte at PPP Party List Representative Harold Duterte. Sabi ni Justice Committee Chairperson Jervil Luistro, malaya ang mga Duterte na sumali sa debate sa impeachment. There will be debate after the sponsorship speech, and I think everybody will be given the opportunity to participate in the debate, no? I'm quite sure about that, the interpellation. But with respect to the explanation of vote, siguro i-consider din ng rules kung ilan ang House members who are interested to explain their vote. Sa Senadora Amy Marcos, naglabas ng video tungkol sa nakuha raw niyang impormasyon ng posible anyang kahinatnan ng mga hindi boboto para ma-impeach ang bise. May bagong pananakot ngayon. 3 little letters na naman. Ang pangalan, Ombudsman. OMB. Nakakatakot dahil kakasuhan ka raw kapag hindi ka bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Maliban pa sa OMB, may DOJ pa, may NBI pa, may SEC pa. Hiningan namin ng pahayag si Ombudsman Jesus Crispin Remulla pero wala pa siyang tugon. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tila nasasanay ang ilang matataas na opisyal na bumabase lang sa anyay haka-haka. Mas may kredibilidad aniya kung maghuhusga na may ebidensya.
Sabi ni Castro, nakakahawa raw pala ang gawain ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa anyay paggawa ng intriga at pagtanim ng ebidensya. Huwag daw itong tularan. Payo naman ni Cebu Archbishop Alberto Abet Uy, sa mga Katoliko mambabatas, bumoto ayon sa konsensya, katotohanan, hustisya at sa ikabubuti ng nakararami. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA News. Pumalag ang ilang kongresista sa babala ng PDP laban na iba-blacklist nito ang mga kongresistang bobotong pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi ng Makabayan Bloc, nananakot ngayon ang mga kaalyado ng bise dahil bigo raw silang pabulaanan ang mga ebidensya noong mga impeachment hearing. Hinihimok ng Makabayan Bloc ang mga kapwa kongresista na pagbasehan ang ebidensya at huwag pansinin ang mga banta ng PDP laban. Para naman kay House Deputy Speaker Paulo Ortega V, hindi political persecution ang pagboto sa impeachment. Tungkulin daw yan ng bawat kongresista batay sa konstitusyon. Ayon naman kay House Justice Committee Member Joel Chua, pagbabatayan nila ang official records ng komite. Dagdag ni Chua, binigyan ng pagkakataon ang kampo ng bise para sagutin ang mga alegasyon sa impeachment complaints pero hindi nila ginawa. Sugatan ng isang driver matapos bumangga sa dump truck ang namaneho niyang kotse sa Makati City. Balitang hatid ni EJ Gomez. Humambalang ang kotseng yan sa Osmeña Highway, Makati City matapos nitong makabanggaan ang 12-wheeler. Nasira ang unahang bahagi ng sasakyan. Nayupi ang gilid na pintuan at nabasag ang bintana. Nagkalat din ang ilang parte ng kotse sa kalsada. Bakas naman ang sira sa unahang bahagi ng truck, gayon din ang ilang gasgas sa gilid nito. Nilagyan ng braces sa leeg ang 34 anyos na driver. Pinagtulungan siyang ilabas mula sa driver's seat. Conscious naman yung ating driver, ma'am, pero nagkaroon lang po siya ng konting injury sa left arm niya, then dito sa neck. Ayon sa pulisya, kasama ng driver ang kanyang minor de edad na pamangkin na di naman nasaktan. Bigla na lang daw pong sumingit yung kotse without knowing siguro na approaching din yung truck. Kaya po siguro ma'am nagkaroon ng banggaan at napaharap po sa bandang dito ang kotse. Hindi po nalaman kung saan siya nanggaling na parang paikot ata siya or kwan. Pero nasa right of way po kami, sa linya lang kami. Inabot po siya sa Tagliran. Mismo pong pagkalabog po niya, nakita ko na po siya sa pinakagilid. Naka-counterflow na po. Bagal lang po yung takbo ko. Sinubukan ng GMA News na kuna ng pahayag ang driver ng kotse na isinugod sa ospital pero tumanggi siyang humarap sa media. Kwento ng kapatid ng driver, magka-convoy sila ng kotse nang mangyari ang insidente. Hindi na namin sila nakita, so kahit papano hinahanap ko na sila kung nasaan kasi nga kami yung susunod sa kanila. Tapos pagdating namin dito, yung traffic na. Pagtingin namin dito, nakita ko na sila. Ayon sa pulisya, sasagutin ng kumpanya ng dump truck ang pagpapagamot sa driver ng kotse. Gayon din ang pagsasaayos ng nasirang sasakyan. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA News. Problemado sa kanilang kabuhayan ang ilang nagtitinda sa isang palengke sa Ginubatan, Albay. Matumal daw kasi ang benta, lalo na sa mga gulay, matapos ang ashfall ng Bulkang Mayon. May ulat on the spot si Bea Pinlac. Bea? Rafi, mula taniman hanggang palengke, talagang damang-dama ang dagok na dulot ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano dito sa Albay. Dito sa Ginubatan Market, nangangamba ang mga tindera na tumaas palalo ang presyo ng gulay dahil sa pinsala sa agrikultura matapos ang ashfall noong May 2. Lunes na Lunes, kapansin-pansin ang tumal ng mga mamimili dahil daw sa takot na may abo pa ang paninda nila. Kung tumaas pa raw ang presyo ng mga gulay na kinukuha nila sa mga taniman dito sa Albay, lalo pang tutumal ang dating ng mga mamimili at titindi pa ang kanilang pagkalugi. Ayon sa Provincial Information Office, may 20,600 na rural workers na apektado ng ashfall dito sa Albay ang makatatanggap ng 4,550 pesos na financial assistance mula sa DOLE. Narito ang pahayag ng ilan sa mga nagtitinda rito sa Ginubatan Market. Yung mga paninda namin dito may mga abon na.
Saka yung mga pananim namin, may mga abonan na tuyo na yung mga pananim. Kaya nagmahal yung presyo ng paninda. Ganito lang, araw-araw tinda. Kaya naman. May mga tumutulong naman. Kaya ngayon, mga namamakal, namimili, unti-unti, baka daw may abo pa daw, baka daw maano sa pagkain. May tanim din kami doon sa bulod, naapektuhan man. Kaya ngayon, back to na naman kami, zero. Tanim na naman kami. Rafi, ayon sa ginubatan LGU, magre-request na rin sila sa DSWD para makatanggap din ng financial assistance ang mga nagtitinda sa mga ashfall affected na palengke sa kanilang bayan. Yan ang latest mula rito sa Ginubatan. Albay, balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Bea Pinlac. Monday latest mga mare at pare! Full force ang cast ng pelikulang Midnight Girls sa kanilang mall show sa Antipolo, Rizal. Kabilang dyan si Sparkle star Sanya Lopez at sina Jody Santa Maria, Jane Oineza at Loisa Andalio. Kasama nila ang direktor ng movie na si Irene Villamor. Performance level rin si Sanya sa kanyang song and dance performance. Sulit yan para sa mga nag-abang na audience na ang ilan naka-meet and greet pa ang cast. Sabi ng mga bida ng Midnight Girls, kaabang-abang ang pelikula na mapapanood na sa Wednesday. And speaking of Sanya, mixed emotions daw ang kanyang naramdaman sa pagtatapos ng Encantadia Chronicles Sangre. Pag-amin niya, hindi niya expected ang ending ng series. Actually, kahit ako, nagulat ako sa lahat ng mga pangyayari nitong katapusan ng Sangre. Nalulungkot ako kasi si Akil nga, sabi parang sasanib kay Gargan, so ano nang mangyayari? And syempre, nakakatuwa rin na ngayon bataluma na kami at marami na-excite ko anong mangyayari pa kung magkakaroon pa. Bago pa man ilabas ang supina laban kay Senador Bato de la Rosa, nilinaw ni Interior Secretary John Vic Remulla na wala itong kinalaman sa arrest warrant umano ng International Criminal Court laban sa senador. Nagsabi na rin ng ICC na wala silang inilalabas na public arrest warrant na may kinalaman sa Pilipinas. Balitang hatid ni Maki Pulido. Nakaalerto ang buong pulisya, pati mga airline, paliparan at pantalan. Pero sabi ng DILG, hindi yan para arestuhin si Senador Ronald Bato de la Rosa, kundi para maisilbi sa kanya ang subpina kaugnay sa investigasyon ng PNP-CIDG sa naging papel niya sa di umano'y extrajudicial killings bilang hepe ng Davao City Police at Director ng Police Regional Office 11. Nasa Davao Region ang senador, ayon kay Remulla. The CIDG will issue a subpoena to General de la Rosa to appear personally before the CIDG office here in aid of investigation of the previous crimes. I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP. Sabi ni Remulla, bahagi ito ng case build-up ng PNP laban sa mga sangkot sa EJK. Tiniyak din niyang magiging patas ang investigasyon at hindi lang daw si Bato ang taga-PNP na isusubpina. All officers involved must be held accountable. And just to be clear, he was the tip of the spear in the EJK drive, so we will start with him and investigate down further. Nung nakaraan, we have a Quadcom report with regards to EJK and other related incident. That would be the very basis. Git ni Remulla, walang kinalaman ang pagpapasubpina kay De La Rosa sa umugong na arrest warrant daw ng International Criminal Court. We are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely internal matter that we are doing. There is a 10,000-man task force that, okay, let me just make it clear, okay. That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. Okay? So we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him
but not a manhunt. Sinabi na ng ICC na wala silang inilabas na public warrant laban sa senador. Paliwanag ni Attorney Cristina Conti, ICC Assistant to Counsel at abogado ng EJK victims. Ang ibig sabihin ng public warrant ay hindi isa sa publiko ang pag-issue nito. Kaya ayon sa kanya, hindi nangangahulugang walang arrest warrant laban kay De La Rosa. Wala mang sinasabing public warrant kay Bato. Posible pong mayroong secret warrant. At maraming proseso na pinagdadaanan yan. Kaya maaring may application ng warrant at maaring may aprobado ng warrant. Isa sa mga dahilan ng pag-issue ng secret warrant ay para hindi makatakas ang akusado. Kapag hindi pa muna i-share sa public yung warrant, una, para masigurado na mahuhuli yung tao. Kumbaga, walang advance notice doon sa subject ng warrant. Pangalawa, para hindi masyadong makagulo yung politika patungkol doon sa issuance ng warrant. Nauna nang sinabi sa GMA News ni retired Major General Romeo Prestoza, Executive Director ng Philippine Center on Transnational Crime, na nagsisilbing National Central Bureau ng Interpol sa Manila, wala pa silang natatanggap na red notice mula sa Interpol. Maki Pulido nagbabalita para sa GMA News. Hindi pa nagbibigay ng pahayag si Senador Bato de la Rosa kaugnay sa umano'y arrest warrant laban sa kanya na International Criminal Court, pati ang tungkol sa pagsupina ng PNP CIDG. Pero nagpadala po siya ng isang audio message sa pagtitipon ng Rage Coalition sa Cebu City. Kinahanglan nato ang usa ka tingog, usa ka direksyon ug lig-ong baluganan batok sa korupsyon, pag-abuso o mga lakang na nagtumong sa pagpahilom sa oposisyon. Sabi ni De La Rosa, hindi siya papayag na gamitin ang politika para patahimikin ang anyay mga tunay na lider na naglilingkod sa bayan. Nagpahayag din siya roon ng suporta kay Davao City Mayor Baste Duterte bilang leader ng Rage Coalition, pati kay Vice President Sara Duterte sa gitna ng kanyang mga kinakaharap. Halos 6 na buwan lang hindi nakikita sa publiko si De La Rosa matapos umugong noong Nobyembre ang impormasyon tungkol sa arrest warrant umano ng ICC laban sa kanya. Kaugnay sa inaasahang debate at botohan sa impeachment na laban kay Vice President Sara Duterte sa House Plenary ngayong araw, kausapin natin si House Justice Committee Vice Chair Isabel Zamora. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good afternoon. Ayan, dinig niyo na po ako? Ngayon pa lang, yes. Ayan, okay po. Marami pong salamat. Paano niyo po pinaghahandaan yung inaasahang botohan sa Kamara ngayong araw kung i-impeach ba o hindi itong si VP Sara? You know naman na nailatag na po ng House Committee on Justice ang ebidensya. So I hope that our colleagues will be ready with their vote later. Mamaya po sa plenary session, magsasalita po si Chairwoman Jinky and she will present her sponsorship speech. So ipapaliwanag niya po ang committee report, ang nilalaman ng committee report and the resolution and the articles of impeachment. And of course, open for deliberation naman po ito. Pag napahaba po yung deliberasyon, mangyayari po kaya yung botohan ngayong araw? Mangyayari po mamaya ang botohan. Yung deliberations, we will allow them time of, I think, 3 minutes each person. Pero matutuloy po ang botohan mamaya. And they might be able to explain their votes afterward. Pero meron ba kayo nakikitang paraan para ma-delay pa ito? Wala naman po. This is, sabi namin, it's a constitutional duty on the part of Congress. Kaya kailangan po nating gawin to at matapos po ito. Gaano po kayo kakumpiyansa na makukuha yung 1/3 votes ng Kamara para ma-impeach si Vice President Duterte? Alam niyo po, yung boto namin sa Committee on Justice ay 55 na po. 51 na lang po ang kulang para makuha o ma-transmit natin ang articles of impeachment sa Senado. So kakaunti na lang po yun and madami na din po ang nag-signify na sila po ay boboto pabor sa articles of impeachment, yung report po at yung resolution.
At wala naman po kayo nababalitaan na pwedeng umatras dun sa mga bumoto na, dun sa committee report tulad ng mga naunang naibalita. Wala naman pong atras, lalo na yung doon sa committee report sa House Committee on Justice. Nakapirma na po sila doon. So ito po, I believe madadagdagan pa po ang numero at hindi lang po 1/3 ang makukuha natin. Bagamat kumpiyansa po kayo, pinaghahanda nyo rin po ba kung hindi maaabot yung 1/3 votes para ma-impeach ang vice? Of course, there's always a possibility. Pero kumpiyansa naman po kami na makukuha yung numero. Hingin na rin po namin yung reaksyon nyo dun sa babala ng Partido Demokratikong Pilipino o PDP laban sa mga kongresistang boboto ng yes sa impeachment na iba-blacklist daw nila ang mga ito. Siyempre po, kung yun ang kanilang party stand, may karapatan naman po silang magsalita ng ganon. Pero siguro kami naman po dito sa Kongreso, meron po kaming kanya-kanyang partido, and lahat naman po kami ay happy with our party stand. And sa tingin ko po, wala naman pong gustong lumipat ng partido sa putong ito. At meron pong bagong akusasyon si Senadora Amy Marcos kung saan sinabi niyang may impormasyon siyang nalalaman na may bagong pananakot daw sa mga hindi boboto para ma-impeach ang vice. Meron ba kayong narinig na ganito? O sa totoo lang po, wala po ako narinig na ganyan. Hindi ko po alam kung ang kadahilanan ay isa akong vice chairperson ng Committee on Justice, kaya hindi napaparating po sa amin. Pero wala po akong narinig na ganyan. Even among my closest friends here, wala po silang nabalitaan din pong ganyan. At yung mga paratang nga po ni Senator Amy na meron daw funds o kung ano man na matatanggap, siguro pangalanan po niya kung sino yung nagsabi noon, and come out in the open at magkaso po siya kung may ganun nga pong balitang totoo. May tuturing niyo bang very divisive ang isyong ito or buo naman ang Kamara sa paglalatag nitong ebidensya at yung kagustuhan niyong maiakyat na ito sa Senado para malaman na talaga kung ano yung katotohanan? Well, totoo naman po na divisive dahil syempre this is a political process, hindi lang po siya legal. It is a political process at naintindihan natin na ang ilan nating mga kasama ay may concerns dahil po sila ay tatakbo sa susunod na elections. But sinasabi nga po namin, tingnan nyo na lang po yung ebidensya at tayong lahat po ay mananagot sa taong bayan. I believe po na madami ang nasway o nakumbinse, lalo na nung lumabas yung AMLAC report, and doon po openly nagpahayag ng ilan po nating kasama na sila ay boboto dahil po nakita nila yung ebidensyang iyon. At habang hinihintay po itong botohan sa plenaryo, may mga napag-usapan na ba kayo kung sino-sino po yung mga tatayo bilang House prosecutors sakaling matuloy nga sa Senado yung impeachment? Wala po. Of course, iiwan natin po yan sa House leadership. Si Chairwoman Jinky ay may sinuggest na mga pangalan po, and hintayin na lang po natin na ma-elect ang mga prosecutors natin. Okay. At hingin na rin po namin yung reaksyon nyo sa paglalabas ng video ng PGMN ng umano'y expose laban kay dating House Speaker Martin Romualdez. Napanood nyo na ho ba ito at ano pong reaksyon nyo? Actually po, hindi ko pa napanood. Although may mga clips akong konting nakita, hindi ko pa napanood ang buo. And may mga narinig na po akong comments from some friends. And ang sabi na naman po nila sa akin ay there's nothing new doon po sa sinabi. And in fact, wala pong way to connect any issue to former Speaker Martin Romualdez. Okay, abangan po natin yung botohan mamaya. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you very much po. Yan po si House Justice Committee Vice Chairperson, Representative Isabel Zamora. Aabot sa 10 kilometro ang taas ng abong yan na ibinuga ng Mount Dukono sa Indonesia nitong Biyernes.
Nakunan sa video ang pagbaba ng isang tour guide kasunod ang dalawang dayuhang hikers kasunod ng pagputok ng bulkan. Maririnig sa video ang pag-aalala ng tour guide sa iba pang mga turista na nasa itaas ng Mount Dukono. Nagsagawa ng search and rescue operations. Nahirapan ang mga rescuer dahil sa terrain, pag-uulan at mayat-mayang pagputok ng bulkan. Sa ngayon, 2 Singaporean nationals at isang Indonesian hiker ang kumpirmadong nasawi. 17 iba pa ang maswerteng nakaligtas. Ayon sa Volcanology Agency ng Indonesia, hindi bababa sa 4 na pagputok ang naitala sa Mount Dukono kahapon. Nananatili ang ikatlong pinakamataas na babala sa nasabing bulkan. Ipinagbabawal ang anumang aktibidad sa loob ng 4 kilometers mula sa crater. Matapos ang isang buwan, tuluyan ang naapula ang sunog sa Navotas landfill ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. April 10 nang magsimula ang sunog na pinagtulungang apulahin ng mga bumbero, lokal na pamahalaan at ilang ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Nagpasalamat din ang Pangulo sa suporta at technical assistance ng Japanese government. Inatasan naman ng Pangulo ang iba't ibang ahensya na ipagpatuloy ang monitoring sa lugar, kabilang ang air at water quality testing, thermal scanning at health monitoring para sa mga residenteng naapektuhan ng usok mula sa sunog. Matapos maapula ang sunog sa Navotas Sanitary Landfill na umabot ng ilang linggo, pinangunahan ng DPWH ang inspeksyon doon kasama ang ilang opisyal. May ulat on the spot si Oscar Oida. Oscar? Yes, Connie, bagamat fire out na, todo bantay pa rin daw ang mga ahensya ng gobyerno sa Navotas Sanitary Landfill. Ayon sa DPWH, ayaw nilang magkaroon ng part 2 ang insidente, kaya tuloy-tuloy ang pagtatambak ng lupa sa landfill para masupil ang methane gas na posibleng muling magpasiklab ng apoy. Kaugnay nito, kanina, personal na inspeksyon ni na DPWH Secretary Vince Dizon, DNR Secretary Juan Miguel Cunha, DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez, Japan Ambassador Endo Kazuya at negosyanteng si Ramon ang isa sa mga taga-pribadong sektor na tumulong sa pag-apula sa apoy. Paliwanag ni Dizon, delikado pa rin ang sitwasyon dahil pag napasukan ng oxygen, maaaring muling sumiklab ang apoy sa nakabaong methane gas. Maraming tulong rin nila ang koordinasyon ng mga ahensya, LGU, pribadong sektor at mga eksperto mula Japan, kaya mas mabilis na kontrol ang sunog. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang tricycle driver matapos bumangga sa isang truck sa Davao City. Ayon sa pulisya, galing sa barangay Mintal ang tricycle na may sakay na 4 na pasahero nang bumangga sa likod ng truck na nooy nakaparada sa gilid ng kalsada matapos masiraan. Diniklarang dead on arrival on the spot ang tricycle driver dahil sa matinding pagkakaipit. Sugatan naman ang kanyang 4 na pasahero na dinala sa ospital. Nasa maayos na silang kalagayan. Nasa kustodya ng pulisya ang truck driver. Kinukuhanan pa siya ng pahayag maging ang pamilya ng nasawing tricycle driver. Sumilip ang isang lalaki sa gate ng isang bahay sa San Rafael, Bulacan. Pagkatapos, nilapitan ng lalaki ang motorsiklo sa kanyang likuran. Kalaunan, dinala na ng lalaki ang motorsiklo palabas ng bahay. Makalipas ang 2 araw, naharang ang nagnakaw ng motorsiklo sa checkpoint sa Baliwag City. Hinuli rin sa checkpoint ang 2 pa niyang kasama na hinihinalang kasabwat sa pagnanakaw. Arestado naman sa San Luis, Pampanga ang ika-4 na suspect na pinagbentahan ng tinangay na motorsiklo. Na-recover ang ninakaw na motor. Wala pang pahayag ang mga naaresto na mahaharap sa mga reklamong carnapping at anti-fencing law. Sa gitna ng posibleng pag-akyat sa Senado ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, may umuugong na kudeta umano para palitan ng Senate leadership. Pero ang ilang miyembro ng Senate majority naniniwalang wala itong basihan. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Hindi pa man umaakyat sa Senado ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte, may mga umuugong ng hakbang para pigilan umano ito, pati ang umano'y pagpapalit ng liderato ng Senado. Sabi ni Senate President Tito Soto, narinig na niya ang ugong na ikukudeta umano siya. Ani Soto, magsisilbi siya hanggang suportado siya ng mga kapwa-senador. Susundin niya raw ang konstitusyon at ipinapasa Diyos ang anumang mangyayari.
Kumbinsido naman ang ilan sa mayorya na walang basehan ang napapabalitang kudeta. Tingin ko on stable ground naman si SP dahil pinapakita niya yung tamang leadership dito sa mga ganitong panahon. It's not a matter of choice or change in leadership. It's a responsibility of the Senate. Hindi mo pwedeng upuan yan ng matagal o hindi pwedeng hindi ipagpatuloy dahil nga nakasulat, very clear sa Constitution natin to try forthwith. Kung yung grupo na mag-i-initiate ng kudeta, halatang halata, how will they explain to the public na kaya nagko para hindi matuloy ang impeachment? Exactly. So that's the big question. I don't know kung saan sila kukuha ng lakas ng loob na gawin nila yon. And I think siguro mas maganda na we proceed to the trial. We will go para you have a day in court. Sa ngayon, may 15 miyembro ang mayorya na sumusuporta kay Soto, habang may 9 na miyembro ng minorya. 4 na senador ang kailangan bumaliktad para mapalitan si Soto. Dagdag ni Senador Win Gatchalian, malinaw na trabaho ng Senado mag-trial kung may ini-impeach na opisyal. Pero kung may senador na maghahain ng motion para harangin ang impeachment trial, Ang importante dito, argumento at yung dahilan. Hindi naman pwedeng may motion tapos walang dahilan. No? Kasi nga, very clear sa Constitution to forthwith and proceed to trial. Wala naman ng ibang leeway ang sinabi ang Constitution. inaasahang pagbobotohan ng Kamara ang impeachment ng bise. Sakaling maiakyat ito sa Senado sa Martes, iko-convene na kaagad ang Senate Impeachment Court sa Miyerkules. Nakipagpulong na rin si Soto sa mga senador para paghandaan ang posibleng impeachment trial. Mav Gonzalez nagbabalita para sa GMA News. Ito ang GMA Regional TV News. Nagkaroon ng pagsabog sa harapan ng isang gasolinahan sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur. Nagtago sa ilalim ng mesa ang isang babaeng nasa katapat na establishmento dahil sa takot. May 2 ring lalaking tumakbo papasok sa establishmento matapos ang pagsabog. Walang napaulat na nasaktan. Bago ang pagsabog, may 2 lalaking nakamotorsiklo na dumaan sa pinangyarihan nito. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Nakakordon pa rin ang pinangyarihan ng pagsabog. Inalerto ng Sharif Agwak Police ang pulisya sa mga karatig lugar para magsagawa ng checkpoint para mahuli ang nasa likod ng pagsabog. Patay ang 2 lalaking magkaangkas sa motorsiklo matapos silang sumalpok sa isang van sa San Fernando, Cebu. Sa investigasyon ng pulisya, nag-overtake ang motor sa sinusundan nilang sasakyan kaya sila napunta sa kabilang linya ng kalsada. Doon na nila nakasalubong ang paparating na van. Sa lakas ng pagbangga, tumilapon ang mga biktima at nagtamo ng matinding sugat sa katawan. Sa ngayon, hinihintay pa ng mga otoridad ang desisyon ng pamilya ng mga biktima kung magsasampa ng reklamo laban sa driver ng van. Wala pa silang pahayag. Umarangkada ang special payout ng Department of Social Welfare and Development para sa TNVS driver at motorcycle taxi riders ngayong araw. Maagang sinimulan sa Taguig kanina madaling araw. Ayon sa kagawaran, target nilang mabigyan ng 5,000 pisong ayuda ang 10,000 TNVS drivers at motorcycle taxi riders sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ang transport network companies ang nagbibigay ng listahan ng mga kwalipikado para sa ayuda. Kailangan lang matiyak na nasa listahan ng driver o rider at may photocopy ng kanilang lisensya. Bukod sa Taguig, may special payout din sa San Juan. Ito na ang mabibilis na balita. Sumiklab ang sunog sa isang residential area sa barangay Coloong 1, Valenzuela, mag-aalas 2 ng hapon kahapon. Nasa 10 pamilya ang apektado. Napula ang sunog bago mag-alas 3 ng hapon. Ilang residente ang nagtamo ng mga galos sa katawan. Patuloy pang inaalam ang sanhi ng apoy at halaga ng pinsala. Sugatan ng 8 sakay ng isang bus matapos itong sumalpok sa likod ng isang delivery van sa Tagkawayan, Quezon kagabi. Base sa investigasyon, nawala ng preno ang bus sa pababang bahagi ng Quirino Highway kaya sumalpok ito sa delivery van. Parehong papuntang Maynila ang 2 magkasunod na sasakyan. Naging pahirapan naman ang pag-rescue sa driver ng bus na naipit ng mga bakal. Na ospital ang mga sugatan. Wala pang pahayag ang kumpanya ng bus at driver ng van.
Patuloy ang investigasyon. Nilinaw ng World Health Organization na hindi tulad ng coronavirus disease ang hantavirus na kumalat sa isang cruise ship na nakaangkla po sa Canary Islands sa Spain. Ayon sa WHO, mababa ang banta na kumalat ang sakit sa populasyon ng Spain. Handa naman daw ang Spanish government para mapigil ang pagkalat nito. May WHO expert din na nakatalaga sa mismong barko na MV Hondios. Sa kasalukuyan, walang symptomatic na pasahero sa barko. Inirekomenda rin ng WHO na isailalim na sa 6 na linggong active monitoring ang mga pasahero ng barko simula ng kanilang exposure. Ayon sa ating Department of Migrant Workers, 4 na Pinoy ang nag-repatriate pa Netherlands kahapon at 20 naman ang nakatakda ngayong araw. Doon sila isa sa ilalim sa quarantine. Ang 14 pang iba pa na crew ng barko nakatakda namang isa ilalim sa quarantine kapag nadala na ang barko sa Rotterdam, the Netherlands. Makakabalik po sa bansa ang mga Pinoy pagtapos ng 6 na linggong quarantine period. Dumating na sa tanggapan ng NBI ang mga abogado ni PCG o PGMN host CJ Hero. Kaugnayan sa sabpina sa kanya matapos madawit sa umano'y pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez na dahilan ng pag-aresto sa PGMN founder na si Franco Mabanta at 4 niyang kasamahan noong nakaraang linggo. Itinuturing si Hero bilang person of interest sa kaso. Bago nito, nakalaya sina Mabanta at 4 na iba pa matapos magpiyansa nitong Sabado. Ayon sa mga otoridad, humingi ng bayad sina Mabanta sa kampo ng dating House Speaker kapalit ng hindi nila paglalabas ng video na posibleng ikasira umano ng mambabatas. Bilang bahagi raw ng pangingikil, may pinadalang video clip sina Mabanta kay Romualdez at naroon sa video clip si Hero. Dati nang sinabi ng kampo ni Romualdez na hindi muna sila magkokomento sa kaso at hahayaang gumulong ang proseso. Sa isang pahayag kagabi, sinabi ni Hero na inosente siya. Nakisaya ang ilang cast members ng GMA Prime series na The Master Cutter sa All Out Sundays kahapon. Kabilang dyan sina Shuvi Etrata, Anthony Constantino, Charlie Fleming, Prince Carlos at Polo Ravales at iba pang cast. Guest host naman si Max Collins. Hinati ang cast sa 2 teams. Game silang sumabak sa segment na Barangay Ayos. Anong arte yan? Sa huli, nagwagi ang team ni na Charlie at Prince. After makipagkulitan sa Ayos Barkada, game naman ang cast members na naki-meet and greet sa Kapuso Brigade Grand Eyeball. Nagkaroon din ng photo opportunity ang ilang fans with the cast. Thankful ang cast sa mainit na pagtanggap ng mga kapuso at hoping na suportahan ng The Master Cutter na showing na tonight sa GMA Prime pagkatapos ng 24 oras. May ilang grupo ng nagkikilos protesta sa labas ng Kamara bago pa man ang inaasahang botohan sa plenaryo kaugnay po sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At may ulat on the spot si Tina Panganiban Perez. Tina? Connie, mamayang hapon inaasahang pagbobotohan sa plenaryo ang Committee Report 261 ng House Committee on Justice at House Resolution number 989 na nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ihahayag ni House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro ang kanyang sponsorship speech kung saan nakadetalye ang lahat na nangyari sa House Committee on Justice mula sa pagtanggap nila ng mga impeachment complaint, sa pagboto nila sa sufficiency in form and substance, pati na sa grounds na mga ito, hanggang sa pagboto sa probable cause. Laman din ang sponsorship, ang impeachable offenses at grounds para i-impeach ang bise. Kasama rito ang umano'y culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust, at other high crimes dahil sa maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd, umano'y unexplained wealth ng bise, umano'y panunuhol sa ilang opisyal ng DepEd at banta laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker. Noong nakaraang linggo, binigyan na ang mga kongresista ng kopya ng committee report at ng resolusyon para mabasa nila ang mga ito bago bumoto
alinsunod na rin sa desisyon ng Korte Suprema. 1/3 ng lahat ng 318 na kongresista o 106 ang botong kailangan para mai-endorso sa Senado ang Articles of Impeachment. Pero ngayong umaga pa lang may mga grupo ng nagkikilos protesta sa Southgate ng Kamara na nananawagan ng accountability o pananagutan at impeachment ng bise. 1:30 p.m. naman, magdaraos ng misa sa People's Center na dadaluhan ng mga grupong sumusuporta sa impeachment ng bise. Pagkatapos ng misa, magmamarcha sila papuntang Session Hall para i-monitor doon ang mangyayaring sponsorship at botohan mamaya. Connie? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. At yan ang maiinit na balita ngayong pong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Ito ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.